Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw sa ating mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan, mga punto de vista with Ka Eric. Maraming salamat mga kababayan. Close to 89,000 na po tayo sa ating subscribers. At dahil po yan sa inyong pagtulong, pag-promote, pag-campaign na lumawak po ang ating audience and subscribers sa mga video talakayan po na ating dinidiscuss. At ganun din po, siguro by the trend or by the pattern of subscribers, baka maaabot na rin po natin this year ang 100,000 subscribers. Yay! Sana po makuha natin ang 100,000 subscribers sa ating YouTube channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Malaking tulong po, malaking bagay po ang inyong pagsubaybay, pagsuporta, pag-promote at pag-share ng lahat ng ating mga video na nagdi-discuss ng mga maiinit na political and social issues. Mga kababayan, maraming salamat din po sa pagsuporta ninyo sa aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account and of course sa ating Bigwas ng Agila with Ma'am Lorraine Marie Badoy na program po natin. Utang na loob po namin sa inyo ang paglawak at paglaganap ng ating share sa audience at viewership. Kung wala po kayo, wala din po kaming maaabot na malakas at malawak na audience support. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong pag-travel ni Marcos Jr. papunta sa Estados Unidos. Patungkol po ito sa di umano ay kanyang pag-attend sa United Nations na pagpupulong. Hindi naman yata ito General Assembly, Usually, yung General Assembly, ginaganap po yan sa Switzerland, kung saan nandun po ang General Headquarters ng UN o ng United Nations. Ito ay sa New York, So, most likely, ito ay isang konferensya ng mga head of states and head of government sa iba't ibang mga bansa na bahagi po ng United Nations, Marami po ang mga speculations din ang lumalabas ngayon patungkol dito sa kung bakit ipinilit ni Marcos Jr. ang US travel na to. Isa po sa lumalabas na pangalan ay ang John Hopkins University or John Hopkins Medical Center or Medical University sa Baltimore, Maryland. Ipinadala lang po ito sa akin na mensahe ng ilang mga kababayan natin sa Estados Unidos na isa daw ito sa itinerary na pupuntahan di umano ni Ginoong Marcos, ang John Hopkins Medical University or Medical Center dyan sa may Baltimore, Maryland. Kung ano po ang layunin at ano po ang mga kaganapan, bakit pupunta, allegedly ay nagtatanong na rin ang mga kababayan nating Pilipino sa Amerika, pupunta ba talaga si Marcos Jr. maliban doon sa schedule niya sa United Nations sa New York, pupunta ba talaga siya sa John Hopkins University? Okay. So, siya na po ang bahalang magpaliwanag niyan kung ano po ang kanyang layunin kung bakit pupunta sa John Hopkins University. Mga kababayan, itong si Ginoong Marcos sa Baltimore, Maryland. At isa pa po sa ating tinitingnan ay magkakaroon po ng mga hakbang si Ginoong Marcos na mapapalapit din kahit papaano sa Trump administration, lalo na po at maraming iskandalo ng korupsyon, pandarambong sa gobyerno niya na nagkakaroon na ng impact sa international na mga komunidad at pati po ang mga bansa at gobyerno sa iba't ibang panig ng mundo nakakaalam na ang administrasyon o panggobyerno ni Marcos Jr. kasabwat ang kanyang pinsan na si Romualdez ay gobyerno na batbat at puno ng katiwalian at anomalya sa loob ng nakaraang 3 taon na kung saan kinatay po nila at ginawa nilang estafa ang budget sa 2023, 2024 at 2025 na sa flood control operations lamang nila na ibinulgar na rin ng maraming testigo, lalo na ang isa sa mga inner circle nila
sa kanilang sindikato na si Ginoong Saldico, umaabot sa 1.4 trillion pesos po ang dinurubo at kinulimbat at nakurakutan sa sindikato ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Ang lahat ng ito, hindi po ito nakakaalpas sa atensyon o kaalaman ng iba pang mga world leaders, no? Kagaya po ng pamumuno o sa pamunuan ni US President Donald Trump, no? Isa pa dyan sa iskandalo na posibleng gusto i-mitigate o pakalmahin ni Ginoong Marcos ay ang pagkakasangkot niya sa illegal na droga. Hindi naman po natin ito maipagkakaila na sa buong mundo nang magsalita na mismo ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid, di umano na si Bongbong Marcos Jr., na siyang presidente sa kasalukuyan, ay nalululong pa rin po sa masamang bisyo ng illegal na droga. At ito ay simula pa ng bata sila, hindi nagbago at hindi nawala ang pagkagumon sa cocaine o sa droga ni Ginoong Marcos according to the public revelations made by his own sister, Senator Amy Marcos. To the point na itinuro pa nga ni Senator Amy Marcos ang pagkakasangkot ng kanyang asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta, ang kanilang mga anak, no? At ginawa pa nilang hindi lamang parang watering hole, no, sa laklakan ng alak ang Malacanang, kundi pati na sa laklakan ng droga. That revelation came from Senator Amy Marcos. So kumalat din po yan, no, sa buong mundo because it was an open public declaration ng iskandalo na kinasasangkutan ni Ginoong Marcos hinggil po sa pagkakalulong nito sa illegal na droga. Ganon din po ang mga gumagawa ngayon ng iba pang mga hakbang na una na isiniwalat nila, no, ang mga alam nila sa pagkakasangkot nga ni Bongbong Marcos Jr. sa bisyo ng illegal na droga, at ito ay kumalat din sa iba pang sources, no, like si former Senator Nicky Cositing nagsasabi nito and many others. In their opinion ay nagpapatuloy ang pagkakalulong ni Ginoong Marcos allegedly on the illegal drugs abuse, particular ang pag-abuso sa paggamit ng droga o illegal na droga na cocaine. At malaki po ang epekto niyan sa perception at pagtingin ng mga world leaders kay Marcos, no? And of course, yung dalawang malalaking issue na yon, yung droga na pagkakasangkot at pagkakalulong niya at ang pamumuno niya sa isang kurakot at sindikato na panggobyerno na puno ng katiwalian at malawakan at sistematikong korupsyon, hindi po yan nakakaiskapo sa kaisipan at pananaw ng iba pang mga world leaders. Kaya nga, malamang sa malamang po, ay magiging tampulan ng mga pag-uusap at the back of other world leaders kapag nakita si Marcos Jr. doon sa United Nations. And those perceptions galing sa iba't ibang mga leader ng iba't ibang mga bansa ay mayroon din pong epekto sa ating buong bansa, lalo na po sa ating mga pangloob na usapin hinggil po sa ating ekonomiya, sa ating mga investment opportunities at pakikipag-ugnayan sa iba pang mga karatig bansa natin. Kung ganun po na walang kredibilidad, bat-bat at puno ng anomalya at mga krisis sa liderato at sa kanyang integridad bilang pinuno ng gobyerno, kaya nga nag-e-effort siya ng todo-todo para naman kahit papaano ay mapapalapit siya kay US President Donald Trump, no? Mga kababayan, yan po ang layunin ni Ginoong Marcos dyan, ang isa sa mga layunin niya. Maliban daw doon sa pagbisita, accordingly sa sources sa United States of America, na dadaan siya doon sa isang specialist center, ang Johns Hopkins University or Medical Center sa Baltimore, Maryland, which only Marcos can confirm kung totoo yan. At pangalawa, ito yung pagdudugtong ng kanyang ugnayan muli sa gobyerno administrasyon ni Donald Trump para naman mabawi-bawi niya kahit papaano ang mga negatibo at masasamang mga
pagtingin sa kanyang gobyerno na hindi nakakaalpas ito sa obserbasyon ng maraming mga world leaders. At makikita natin talaga na wala siyang pagtitiwala din sa kanyang vice president, na wala ni ano pang natitirang amor o pagmamahal sa kanila bilang mga kapwa pinakamataas na mga public officials ng ating bansa, sapagkat ang itinalaga niya for 5 days or 6 days na wala siya sa Pilipinas ay sila Ralph Recto bilang executive secretary niya, si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, at itong si Sani Angara ng Department of Education. So si Recto, si Angara at si Estrella, sila po ang magsisilbi na caretaker of the government, no? Habang wala si Marcos, at least 6 days or 1 week na wala si Marcos Jr. sa Pilipinas. At pang-apat, maliban na hindi po niya kinikilala ang katungkulan ng kanyang vice presidente, ay natatakot siya na kapag umupo ang kanyang vice presidente ay baka gustuhin na ng mamamayang Pilipino na wag nang bumaba pa at umalis bilang Pangulo ang constitutional successor na si Vice President Sara Duterte. Kaya ganoon na lang po ang pag-aalala ni Ginoong Marcos na hindi niya maitatalaga bilang rightful and expected supposedly to be the caretaker is the Vice President. Pero of course, dahil yan ay temporary setup lang, hindi naman po yan long-term or permanent vacancy in office, hindi po itinilaga ni Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Bagamat yon ang tamang dapat gawin, hindi niya ginagawa. Sapagkat hindi nga po siya kumikilala din kay Vice President Sara Duterte. Of course, ginawa din po yan sa panahon ni former President Duterte. Hindi rin po siya nagtitiwala noon kay Leni Robredo, kaya may caretaker government or may caretaker of the government po sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte whenever siya po ay nasa abroad on official travel. Pero hindi naman po palaging nagta-travel kasi si Pangulong Duterte, no? At yan naman po ang kaibahan nila ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. at ang kanyang pamilya atat na mag-travel. Oy, by the way, maliban po doon sa iskandalo na kinasasangkutan ni Marcos, domestically or at least dito sa Pilipinas, hindi rin po matatawaran na dalawang iskandalo ang kanilang kinasasangkutan ng kanyang asawa. Isa, yung panahon po na namatay si Tantoco. Si Paulo Tantoco, ang kanyang asawa po ay parang assistant or deputy secretary sa social affairs department ni Marcos, no, na ang namumuno ay si Bianca Zubel, na anak ni Inigo Zubel, na barkada niya na pinangalanan din ni Amy Marcos doon sa grupo ng mga di umano nagdodroga sa Malacanang at kabarkada sa droga ng kanyang kapatid, no? So si Bianca Inigo, na anak ni Inigo Zubel, ang kanyang deputy si Daina Arroyo, asawa ni Paulo Tantoco. Kasama sila doon at si Lisa Araneta nang mamatay ito si Paulo Tantoco. According to report sa San Francisco, sa California, ay ang kinamatay overdose sa droga, no? At cocaine din po at may iba pang substances na nasasangkot. At biglang biglang umiksit po si Lisa Araneta upang hindi siya abutan ng mga investigasyon, no? Pumutok din ang iskandalo na yan. At pangalawa, itong kumakalat na mga videos di umano ng mga pag-hire ng mga escort services o mga prostitutes sa Amerikano. Yan ay mga hindi pa nasasagot na mga allegations and mga pagpapatungkol sa iskandalo na allegedly kinasasangkutan nila Marcos sa Amerika. So that can also be a part ng mga gusto niyang ilinaw o baka gusto niya rin pong magkaroon ng mga pagpapaliwanag yan sa ilang mga officials, kung hindi man kay Donald Trump, sa mga connect at contact nila sa gobyerno ni Donald Trump, mga kababayan. So, balikan po natin anong epekto po nitong travel ni Marcos Jr. Sa gitna po ito ng kinakaharap nating krisis na mga 1.4 million Filipinos. Ang posible ay madislocate at hindi handa ang gobyerno niya paano ang repatriation, ang safe movement, ang mga support mobilization,
intervention for economic and other financial support and logistical requirements mo. Wala po tayong narinig o nailahad na mga contingency plan si Marcos tungkol dito. Subalit mag-travel siya papunta sa United Nations, papunta sa Estados Unidos, at kung saan hindi naman po ito kailangan, no? Hindi naman ito United Nations General Assembly ng mga bansa. Subalit kailangan niyang gawin ito dahil sa mga binanggit ko kanina na mga dahilan, no? Yung pagbisita sa isang medical center at siya lang makakapagpaliwanag niyan kung totoo yan o hindi. At dapat nga transparent ang information hinggil dyan. Pangalawa, ito pong kanyang mga layunin na makadugtong at makapagpaliwanag sa mga iskandalo na kinasasangkutan niya both dito sa ating bansa, sa isyu ng malawakang korupsyon at pandarambong, sa isyu ng illegal na droga at pati doon sa Amerika. And third, ito pong kanyang kawalan ng pagtitiwala sa kanyang Vice President. Nagpapakita ito ng kawalang klarong pamumuno sa kanyang gobyerno at ang mga gabinete niya ay hindi rin po nakakapagbigay ng malinaw na contingency plan sakali pong sumiklab pat lumawak ng todo ang armadong tunggalian o ang armed conflict ngayon na nagaganap sa Middle East, mga kababayan. So yan, on that background, ay magta-travel pa rin po si Ginoong Marcos. Dahil gusto talaga niyang ma-establish pa rin kung mayroon pang mababawi sa kanyang dangal at integridad bilang pinuno ng ating gobyerno at ng ating bansa in the midst of these very scandalous allegations and circumstances pointing to him as principally involved bilang mastermind, lalo na dito sa crime of the century, the greatest robbery of the government by the government itself, itong 1.4 trillion pesos, kung saan itong bagong pagsisiwalat ng 18 new witnesses na mga former soldiers, mali-maleta, tuni-tunilada, na pera na kinulimbat, pinartidahan nila sa sindikato ng pangungulimbat at pangungurakot sa kabanang bayan ang dinideliver sa iba't ibang mga personalidad. At yan ay hindi po mapasusubalian na nangyari sapagkat coherent at dumudugtong at umuugnay sa naunang mga salaysay itong mga pahayag na ginawa ng mga dating sundalo na ito, na ngayon pilit ibinabasura nila Marcos, nila Romualdez using ang kanilang mga proxy operators. Kagaya po ng pagbabasura sa Senate Blue Ribbon Committee, na ito daw ay circus, ito di umano ay destabilisasyon, kaya hindi dapat investigasyon ang gagawin dito, kundi ibasura. Wow! Hindi dapat kung ito ay destabilization at walang katuturan at walang batayang katotohanan, dapat pang imbestigahan sinong nagpapadestabilize, anong layunin ng destabilization, at saan nanggagaling ang kanilang mga pagbubunyag ng kanilang salaysay, no? Bakit sinaraduhan? At ganoon din po, tahimik sila Marcos at Romualdez, samantalang gumagalaw ang alipores nila. Kagaya ni Ombudsman Boying Rimulya, ganoon din pong taktika. Nagkatunggalian pa ang pananaw ni Boying Rimulya at pahayag niya versus kay The Big Joke Trillanes, na may mga pangingialam ang ICC sa Pilipinas at ito'y pinunduhan ng illegal at bogus ang operation ala sindikato, pero ang ginamit na pondo, sindikato mula sa kinurakot na pondo ng mamamayan upang mapadukot si Pangulong Duterte. These are serious criminal allegations against the President and his cousin, Speaker dati na si Martin Romualdez. And yet, ang gagawin ni Marcos, ignore, deny, and let your operatives like Trillanes, Rimulya, Lacson, si Bendalo Tulfo, and other na binabayaran nila ng mga troll operators like Hontiveros, na ganon din pong posisyon, pinagtatakpan at pinagtatabon-tabunan ang pinakamalawak na sindikato ng korupsyon at pandarambong, dahil itinuturo din po ito nila Katonying at iba pang mga testigo, si Hontiveros na nakinabang din po sa nakawa na ito. Kaya naman po hindi katakataka na itong si Marcos ay tumatakas papunta ng abroad para iwasan ang ganitong uri ng iskandalo na kanyang kinasasangkutan, pero hindi siya makakatakas. Dahil
at the age of information right now, napakabilis po ang pagkalat ng naturang mga kaalaman at impormasyon na hindi mo na mapipigilan. Yan! Abangan po natin itong anong mangyayari at magaganap. Hindi lamang sa ating bansa, kundi dito sa panibagong iskapo sa abroad ni Marcos. At alam natin ay haharap po siya sa mga scrutiny o pag-scrutinize sa kanya ng iba pang world leaders, hindi lamang dyan sa pamunuan ng gobyerno ni Donald Trump sa Estados Unidos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa Ka Eric Celis, mga balita at talakayan, mga punto de vista with Ka Eric, sa nais tumulong at sincero po na makilahok sa People's Advocacy Center na Bangon Sambayanan na pinamumunuan ni Ka Eric. Ang atin pong GCash line ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Kay Rohilda Celis, kay Langging po yan, GCash line at the same time, line of support and coordination. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric.